Magandang araw at welcome po dito sa bagong channel, Sumpa ni Maria. Pero bago po tayo mag-umpisa, mag-subscribe at mag-like sa ating mga tampok na kwento. Ako nga po pala ang inyong narrator, Sir Aki. Magandang umaga sa inyo, Sir Aki, at sa lahat na makakakinig ng aking kwento dito sa horror channel. Ako nga po pala si Michael, 22 years old. Bago ko simulan ng kwento ko, sana ay maging bukas ang inyong isip sa mga ganitong klaseng bagay. Ang daling sabihin na baka nag-iimbento lang ako para magpapansin. Pero sumusumpa ako, totoong totoo ang lahat ng ito. Nagpasya ako magpadala ng kwento rito dahil gabi-gabi pa rin akong binabangungot sa nangyari noon. Gusto ko rin magsilbi itong babala sa lahat ng mga content creator na handang itaya ang buhay para lang sa views, sa subscribers at sa pera. At sisimulan ko na ang kwento. Matagal ko ng tropa si na Marcos at Lance. Nakapa ako YouTube content creator. High school pa lang kami. Magkakasama na kami sa lahat ng kalokohan at pangarap. Solid ang naging teamwork naming tatlo. Ang naisipan naming pasukin ang mundo ng pagbablog. Gumawa kami ng channel na katutok sa mga horror hunting adventures na pinasok namin ng mga lumang sementeryo, mga haunted houses at kung ano-anong lugar na may madidilim na kasaysayan. Naging maswerte naman kami dahil mabilis kami sumikat sa internet sa loob lamang ng 5 taon. Umabot kami sa 2 million subscribers. Ang sarap sa pakiramdam ng una, Sir Aki. Dumadaloy ang pera, nakakabili kami ng mga gusto namin at nakakaluwag-luwag kami sa buhay. Pakiramdam namin tatlo, palaging paldo. At saka nai-enjoy namin yung kasikatan na dala ng pagiging YouTuber dahil may mga nakakakilala na ng mga mukha namin. Pero sa mundo ng social media, mabilis talagang lumipas ang kasikatan. Kapag nandoon ka na sa taas, ang pinakamalaking takot mo na lang ay ang madausdos, pababa. At yun na nga ang nangyari sa amin, Sir Aki. Lumipas ang panahon at unti-unting lumamig ang hatak ng aming channel. Napansin namin na ang mga dating milyong views, naging daang libo na lang. Hanggang sa dumating sa punto na hirap na kaming makakuha ng kahit 50,000 views. Malaki ang naging epekto nito sa aming kita. May mga bayarin kami, may mga pamilya kaming tinutulungan at nasanay na rin kami na dumepende sa sinasahod sa platform. Nagsimula nang maging tensyonado ang bawat meeting namin magtotropa. Palaging mainit ang ulo, palaging may sisihan. Doon na pumasok sa isip ko na baka hindi na talaga patok ang aming horror stories. Masyado ng gasgas ang mga ghost hunting at marami na rin bago at mas magaling na creator ang gumagawa ng katulad sa amin. Bakit hindi na lang natin subukan, guys? Gawa lang tayo. Side channel, diba sabi ko pa? Magsisimula tayo sa uno. Hindi pwede yon, Mike. Itutuloy natin kung anong nasimulan. Kailangan lang natin mag-isip ng magandang content. Tugon ni Marcos, ang aming leader. Diretsahan ko silang kinausap ng Sir Aki. Iminungkahi ko sa kanila na baka panahon na upang magpalit kami ng content. Sabi ko nga na sumabay na lang kami sa kung ano ang nauuso ngayon. Tulad ng mga lifestyle vlogs, mukbang, o kaya pagbiyahe sa mga magagandang tanawin. Mas madali yon, mas ligtas, at sigurado pa ang views. Subalit agad akong sinulungat ni Marcos at Lance. Hindi talaga sila sumang-ayon dahil ang mga kwentong katatakutan, paranormal exploration na ang naging trademark at pagkakakilanlan ng aming channel. Sabi ni Marcos, kapag lumipat kami ng content, mas lalong mawawala ang mga dati naming solid fans. Sabi naman ni Lance, kailangan daw namin ng isang matinding video, isang lugar na talagang nakakanginig tuhod para yayanig ulit ang channel namin sa internet at babalik kami sa tuktok. Dahil dalawa sila at nag-iisa lang ako, wala akong nagawa kundi sumunod sa pasya ng aking mga tropa. Naiinis ako nung gabi na yon, pero dahil ayoko masira ang pagkakaibigan namin, pumayag na lang ako. Sumasabay lang sa agos ng buhay dahil naniniwala pa rin naman akong hindi pa huli ang lahat. Dahil desidido silang ituloy ang horror stories, nagsimula kami mag-research ng mga lugar na hindi pa napupuntahan ng ibang Pinoy vloggers. Naghanap kami sa mga nakatagong forum, sa mga lumang balita sa probinsya at sa mga pribadong grupo sa ibang websites. Hanggang sa isang gabi, nakapukaw sa aming atensyon ang isang abandonadong ospital sa isang napakalayong probinsya. Ayon sa mga nakalap naming impormasyon, itinayo daw ito noong dekada 90 ng mga sundalong Amerikano noong sinasakop nila ang Pilipinas.
Pero hindi lang simpleng multo o kaluluwang ligaw ang usap-usapan noon. May mga nabasa kaming lokal na ulat at mga post ng mga taga-bayan na di umano'y may mga naninirahang aswang sa loob ng abandonadong istruktura. Noong una, tinawanan lang namin ang anggulo ng aswang. Sino ba naman ang maniniwala sa aswang sa panahon ngayon? Di ba? Para sa amin ni na Marcos, mas maganda nga yun dahil magandang clickbait sa thumbnail at titulo ng video. Panibagong putahe para sa mga viewers. Nasawa na sa mga kwentong multo at agad naman kaming nagkasundo na puntahan at i-explore ang lugar para sa aming susunod na vlog. At dahil alam naming malayo ang probinsyang kinaroroonan nito, medyo liblib ang lokasyon. Naghanda kaming mabuti para sa anumang emergency. Nagdala kami ng mga power bank, sapat na pagkain, mga flashlight, at syempre ang aming mga kamera at stabilizer. Ginamit namin ang sasakyan ni Marcos para sa biyahe. Siya na ang nagmamaneho, kaya naman naging komportable pa rin ang takbo ng aming paglalakbay. Kahit unti-unting pinalitan ng mga naglalakihang puno at madidilim na bundok ang tanawin sa labas ng bintana. Pagdating namin sa mismong lokasyon, tuluyan kaming namangha sa laki at sa matinding kalumaan ng istruktura. Nakatayo ang ospital sa gitna ng isang masukal na lote. Pinalilibutan ng mga nagtataasang damo at mga baging na gumagapang sa mga bitak-bitak nitong pader. Ang semento ay nangingitim na at ang mga bintana ay basag-basag na. Pero may kakaibang lamig na umihip nang bumaba kami sa sasakyan. Yung tipong gumagapang sa loob ng balat at nagpapatayo ng mga balahibo mo sa batok. Pero sa halip na matakot, ang nakita ni na Marcos at Lance ay oportunidad at pera. Umaasa sila na baka makyat ang aming analytic, kaya nakalimutan na nila yung kaba at takot. Inihanda rin namin ang aming kagamitan. Napagpasyahan namin na mag-livestream para mas ramdam ng mga manonood ang tensyon at para walang magbintang na peke o edited ang mga makukuhanan namin. Habang inihahanda namin ang mga kagamitan tulad ng mga ilaw at kamera, may bahagi sa utak ko na nagsasabing bumalik na kami sa sasakyan at umuwi. Parang may mali talaga sa paligid ng lugar na yon. Amoy kalawang na may halong nabubulok na karne na hindi mo maintindihan. Pero dahil nandun na kami at dahil ayaw kong isipin na nila na naduduwag ako o nagiging pabigat sa grupo, nanahimik na lang ako at sumunod sa kanila papasok sa sarang pinto ng abandonadong ospital. Nang simulan namin ang exploration, tahimik lang kami naglakad sa mga madidilim na hallways. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng aming mga yapak at ang mabibigat naming paghinga. Si Marcos ang nakahawak ng cam habang ako naman ang sa ilaw at si Lance naman ang nakatutok sa monitor ng livestream para basahin ang mga komento ng mga tao. Noong unang 10 minuto, puro kwentuhan lang at paglalarawan sa paligid ang ginagawa namin para lalong pumatok sa audience. Sinisilip namin ang mga lumang kwarto na may mga kalawanging kama ng pasyente at mga basag na bote ng gamot na nagkalat sa sahig. Sa pagpasok pa lang namin sa mas malalim na bahagi ng ospital, Sir Aki, doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Noong una, nakakarinig lang kami ng mga karaniwang ingay tulad ng mahihinang kaluskos at mararahas na pagsasara ng mga pinto sa kung saan saan. Medyo nangilabot ako dahil ang ilan sa mga kalabog ay talagang malakas at padabog na parang may tao talaga sa paligid. Sinibukan ko namang pakalmahin ang sarili ko noon, Sir Aki. At ang totoo, sanay naman kami sa mga ganoong bagay. Dahil sa tagal na namin sa ganoong gawain, alam naming madalas ay dala lang iyon ng malakas na ihip ng hangin sa labas. O kaya naman ay dahil may pumasok na mga ligaw na hayop tulad ng pusa o mga ibon na naghahanap ng masisilungan. Minsan nga ay kami rin ang gumagawa dati ng mga kababalaghan para maging totoo lang. Pero habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting lumalamon sa tapang ko. Sobrang lamig talaga sa loob ng gusali. Yung tipong umuusok ang bawat paghinga namin. Pero kapansin-pansin na wala naman lang kahit katiting na hangin na pumapasok mula sa mga bintana. Sobrang dry talaga, walang hangin pero may kakaibang lamig na dumidikit sa balat namin. Dahil sa mga weird paranormal activity na ito na direktang nakukunan ng aming mga kamera, mas lalo kaming nakahatak ng mga viewers.
Nakikita ko sa gilid ng monitor na mabilis na umakyat ang viewers. Ang mga tao sa comment section ay nagwawala na sa excitement, habang iba naman ay hayagang nagpapahayag ng takot at nagbabala na umalis na kami. Pero dahil gutom kami sa views at kailangan namin ng pera, sinunod namin ang mga suggestion ng mga manonood. Sinuggest nilang pasukin at libutin pa namin ang buong building, lalo na ang mga sulok na hindi pa naaabot ng liwanag. Kaya ginawa naman namin ng walang pag-aalinlangan. Sa patuloy namin paglalakbay sa mga pasilyo, doon ay may napapansin na kaming mga kakaibang amoy. Hindi ito ang karaniwang amoy ng lumang gusali. Amoy lansa ito na may halong nabubulok na laman. Parang isang malaking basurahan na ng mga tirang karne na hinahayaang mabulok sa ilalim ng araw. Kasabay ng masangsang na amoy na ito, nagsimula kaming makakita ng mga kakaibang nakasulat sa dingding, at habang nilalapitan namin, napagtanto kong tuyong dugo ang ginamit sa pagsulat. May mga nakakatakot at direktang mensahe roon na nakakakilabot basahin, tulad ng isang paulit-ulit na linyang nagsasabing, "You can't get out." Parang may kung anong bigat na dumadagan sa dibdib ko nung mabasa ko iyon. Nagdala ito ng matinding kilabot sa akin. At sa unang pagkakataon nung gabing iyon, pumasok sa isip ko ang takot na baka nga hindi na kami makalabas ng buhay sa lugar na iyon. Hindi nagtagal ay lumapit na kami sa ibang palapag. Habang papunta kami sa mga pinakataas na floor, mas lalong nagiging creepy ang paligid. Ang katahimikan ay pinalitan ng mga ingay na tila ba mas lumalapit sa amin. Parang nagiging mas malakas at mas madalas ang mga kalabog, pabulong na boses at kaladkad ng kung ano-anong mabigat sa itaas ng aming kisame. At ang mas nakakakilabot, sa isang iglap, sabay-sabay na nagsisara ang bawat mga pintong na dadaanan namin. Ang mga pinto sa kaliwa at kanan namin ay nagbagsakan ng napakalakas. Doon ay talagang nawalan na kami ng tapang at naramdaman ko na ang panginginig ng mga binti ko. Lilingon na sana ako para ayain silang umatras, pero mabilis na sumingit si Marcos. Sinabi niya sa amin na huwag kaming matakot dahil para ito sa pera, para sa kinabukasan ng channel namin. Pinilit niyang ipinapasok sa utak namin na ang mga nakikita at naririnig namin ay hindi totoo, na baka may ibang tao lang o guni-guni lang namin ang dala ng takot, at ang mahalaga ay nakakakuha kami ng milyong views. Pero lalo lang ako natakot dahil alam ko sa sarili ko, hindi na yun simpleng mga pangyayari. May kakaiba na talaga sa ospital. Isang bagay na masama, madilim. At doon kami tuluyang nagulat nang may nakita kaming nakatayo sa dulo ng hallway, sa isang bahaging hindi halos maabot ng aming mga flashlight. Isa itong anino ng tao na parang isang pasyente na nakasuot ng puti na maduming gown na may bahid ng dugo. Sa halip na tumakbo, nanaig ang pagiging curious ni na Marcos, kaya dahan-dahan naming nilapitan ang nilalang habang nakasum ang kamera. Subalit nang tuluyan kami makalapit, dahan-dahan itong humarap sa amin. Doon ay parang huminto ang tibok ng puso ko, Sir Aki. Nagulat kami at halos napatili sa takot nang makita ang nakakatakot nitong muka. Hindi ito tao. Ang kanyang mga mata ay purong itim at ang kanyang panga ay nakabitin ng nakapakahaba na puno ng matatalas at nangingitim na mga ngipin. Amoy na amoy mula sa kanya ang umaalingasaw na lansa ng patay. Bago pa man kami makasigaw, nagpalabas ito ng isang malakas na hiyaw na nakakatakot pakinggan, at mabilis kaming hinabol. Doon nga ay takot na takot kami at sabay-sabay na tumakbo pabalik sa aming pinanggalingan. Kumaripas kami ng takbo ng walang lingon-lingon habang naririnig namin ang mabibilis at mabibigat na yapak ng nilalang na humahabol sa amin. Sa kasamaang palad, dahil sa dilim at sa bigat ng bitbit na kagamitan, nadapa ang isa sa amin, si Marcos, na siyang humahawak ng kamera para sa live stream. Bago pa man siya makabangon, nadaganan na siya ng nilalang. Narinig ko ang napakasakit na hiyaw ni Marcos nang kagatin siya nito ng malalim sa may bahagi ng balikat. Pilit na hinahatak ang kanyang laman. Sa kabila ng matinding takot,
Hindi namin kayang iwan si Marcos. Binalikan namin siya. Sinipa ni Lance ang mukha ng nilalang. Habang hinampas ko naman ito gamit ang bakal ng stabilizer ng kamera. Umatras ang aswang sa sakit, kaya naman nasalba namin si Marcos mula sa pagkakahawak nito. Agad namin siyang itinayo habang dumadaing. Takbo lakad ang ginawa namin habang hila-hila si Marcos hanggang sa makakita kami ng isang kwarto. Doon ay mabilis kami nagtago sa loob, sabay lock ng pinto at harang ng mga lumang cabinet. Habang naririnig namin sa labas ang marahas na pagkamot o pagbayo ng nilalang na gustong pumasok. Nakahandusay si Marcos sa malamig na sahig habang pilit tinatakpan ng kanyang mga kamay ang umaagos na dugo sa kanyang balikat. Nanginginig ang buong katawan niya sa labis na takot at sakit. Napasandal naman si Lance sa hinarang naming kabinet habang habol ang hininga at pilit na sumisilip sa bitak ng pinto. Guys, anong gagawin natin? Paano tayo makakalabas? Tarantang tanong ni Lance. Kumalma kayo, makakalabas din tayo. Pero kailangan nating masiguro na nakuhanan natin iyon ng video, sabi ni Marcos. Ano? Iniisip mo pa ang video, Marcos? Nakagat ka na nga eh. Nasisiraan ka na ba ng bait? Inis kong sabi. Imbis na mag-isip ng paraan para makatakas, kinuha ni Marcos ang hawak kong cellphone at tinitignan ng signal. Sabi niya, kung gumagana lang daw ang live stream, million views na naman ang makukuha namin. At ito na, ang pagkakataon naming sumikat ulit. Doon na ako nagalit ng husto, Sir Aki. Sinunggaban ko ang kwelyo ng damit niya at hinarap siya. Sinagawan ko siya na buhay na namin ang nakataya rito. Pero bis pa rin ang iniisip niya. Natigilan si Marcos sa galit ko habang ang mararahas na kalabog sa labas ng pinto ay patuloy na nagpapaalala sa amin na unti-unti nang nauubos ang oras namin. Kailangan na namin gumawa ng plano kung paano makalabas ng buhay. Doon ko na napagpasyahang ilabas ang isang bagay na itinatago ko. Bago pa man kami bumiyahe, binuksan ko ang zipper at kinuha ang isang baril. Nagulat silang dalawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ito lisensyado at dinala ko ito para sa emergency sa daan. Pero mukhang ito na lang ang tanging paraan para makaligtas kami mula sa mga aswang sa labas. Kahit natatakot sa pwedeng mangyari, wala na kaming ibang pagpipilian. Sinubukan namin lakasan ang loob, sabay naming itinulak ang cabinet at dahan-dahang binuksan ang pinto. Paglabas namin sa hallway, nandun pa rin ang halimaw na nakatayo. Handa na namang sumunggab. Nang mabilis itong sumugod sa direksyon namin, hindi na ako nag-atubili. Itinutok ko ang baril at kinalabit ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok sa buong abandonadong ospital. Bumagsak ang aswang sa sahig. Dugo ang nangingisay. Lumapit si Marcos at agad na pinulot ang aming kamera na naiwan sa sahig kanina. Kinuhanan pa niya ng video ang dugo ang bangkay ng nilalang para may patunay kami. Ngunit ang panandalay ang tagumpay na iyon ay napalitan agad ng matinding kilabot mula sa madidilim na dulo ng hallway at sa mga sirang kisame. Narinig namin ng marami pang kaluskos at yabag. Nagulantang kami nang makita na may iba pa palang paparating na mga anino. Hindi lang isa ang aswang sa loob ng ospital na ito. Marami pa sila na nagising dahil sa ingay ng putok ng baril. Doon na nga kami nagsitakbuhan muli para sa aming buhay. Binigay ko kay Lance ang baril at siya ang bumaril habang hila ko si Marcos. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na naubos ang natitirang bala. Dahilan para mapilitan kaming lumaban gamit ang mga natitirang lakas. Ginawa namin ang lahat para mahanap ang daan patungo sa main entrance. Ngunit sa sobrang haba at pagkakapare-pareho ng mga hallway, naligo kami sa mismong loob ng malawak na gusali. Nahirapan kaming lumabas habang ang mga yabag ng mga aswang ay papalapit na sa aming likuran. Wala na kaming magawa kundi ang lumabas sa mga bintana sa ikatlong palapag kahit na napakadelikado nito. Kailangan namin gumawa ng mabilis na desisyon dahil nasa likod na namin ang mga halimaw. Sumigaw ako na tumalon na kami. Sabay-sabay kami lumandag pababa sa kadiliman. Sa kasamaang palad, dahil sa taas ng pinagtalunan, masama ang paglapag ng dalawa kong kaibigan. Nabalian ng mga binti sina Marcos at Lance, kaya naman nahirapan na silang tumayo at maglakad. Sinuwerte naman ako na nakalapag ng maayos nang walang malubang sugat. Sa kabila ng pagod,
Binuhat ko silang dalawa ng salitan. Bitbit ang lahat ng natitirang lakas. Patungo sa sasakyan na nakaparada sa labas. Mabilis kong pinaandar ang makina at nagmaneho ako palayo. Pinarurot ang sasakyan sa madilim na daan habang umiiyak sa takot at trauma. Sinuwerte kaming nakaligtas nung gabing iyon. Pero matapos ang nakakatakot na pangyayari, ang naging kapalit naman ay hindi na kailanman bumalik sa normal ang aming buhay. Grabe ang naging trauma ng aking mga kaibigan dahil sa sobrang hirap paniwalaan ang aming kwento. At dahil sa tindi ng pinsala sa kanilang pag-iisip, nalagay silang dalawa sa isang mental hospital. Hanggang ngayon, nandoon pa rin sila. Tulala at sumisigaw sa tuwing sumasapit ang dilim. Ako naman ay unti-unting nakakabangon at nakakabalik sa normal na mundo. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin ang takot sa puso ko. Tuwing gabi, natatakot ako matulog dahil baka sa paggising ko, nasa madilim na hallway na naman ako ng ospital na iyon. At dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko, Sir Aki. Ang tanging payo ko lang sa mga nakikinig ng channel, lalo na sa mga kabataang vlogger na handang gawin ang lahat para sa kasikatan, sana ay maging leksyon ito na huwag kayong magpasilaw sa pera at kasikatan. Huwag ninyong subukan pasukin ang mga lugar na hindi ninyo alam ang kasaysayan. May mga lugar o bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag. At may mga nilalang na totoong nagtatago sa dilim na mahirap paniwalaan. Huwag ninyong hintayin na maging mitsa ng buhay ninyo ang ilang pirasong views at subscribers, dahil kapag huli na ang lahat, walang halaga ng pera ang makakasalba sa buhay. Hanggang dito na lang po, Sir Aki. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.